Ang kanyang panalangin ay dininig ng mahal na birhen. Sa libis ng isang bundok, may matandang sumulpot. Mahina na at uugot-ugod, ngunit sa prinsipe ay tumulong. Inalam ang kalagayan ni Don Juan at inihiga ng maayos. Pinagyaman ng ayos at ang sugat ay ginamot. Saka nang gumaling, ang prinsipe muling nakatayo. Labis na humanga si Don Juan sa husay ng matanda. Saka sa sarili, nawika niya. Tila Diyos ang matanda. Nilapitan ni Don Juan ang matanda at niyakap ng buong higpit upang ipakita ang pasasalamat. Nais niyang sa matanda ay makaganti sa kabutihang ginawa, ngunit sinabi ng matanda na hindi tumutulong ang tao upang kapag siya naman ang nangailangan ay inaasahan niyang siya ay tutulungan. Hindi man gusto ng matanda na tapusin ang kanilang pag-uusap, ngunit pinahayo na niya ang prinsipe, sapagkat ang ama niya ay matagalan nang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa Berbanya. Sila'y nagkamay at pagkatapos ay naghiwalay. Ang matanda't patungong kabundukan, samantalang si Don Juan naman ay sa Berbanya. Nakarating siya sa palasyo at lahat ay natuwa. Lalo na ang Adarna sa hawla ay kumawala. Umawit ito ng pagkatamis-tamis. Ang balahibong na mamangit ay naging maganda. Noong linaw na isinalaysay ng ibon ang mga bagay na dapat mabunyag. Sinabi nitong si Don Juan ay nakatupad sa pinag-uutos ng amang hari, at ang dalawang anak na naunang pinadala ay nabigo at naging bato. Ngunit binuhusan lamang ni Don Juan ang tubig upang makabalik sa dati. Nang marinig ng hari ang buong kwento ng mga pangyayari, tinulong ang mga kagawad at hinatulang parusahan ng dalawang prinsipe na itatapon at bawian ang karapatan upang hindi pamarisan ng kanilang masamang gawain.